balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Aratan oras, so may na kita 2 minutos na nakalabay ha alas 8. Yan, good morning Sangkay. Welcome at Tramdan. Good morning Eastern Visayas program. At din kamplon ito na yung magiging host para hininga atin edisyon. Pan-Miraculous ng edisyon na atin Tramdan. August 20, 2025. Yan, welcome. Pagpatin mga sumat, palibot habugos nga riyon 8. Kabakyang natin mga partners, syempre matikang RP Calabayog, Aaday SM Sir Gina Valon, RP Sugod Miss Dalia Urit, and from the Philippine Information Agency, Ma'am Eileen Diaz. And syempre good morning gihapon ito natin mga news contributors yan ang adlaw tikang naman DYS team. Ate Pen Pumida, Ate Sok Abrian, Dati Daisy Lalosa Belazar. Yan, maupay nga agang syempre ngaran hitoan DYS team. Aman Station Manager at Ruth Abunda, Chief Texter Joy Policarpio, Aman Administrator Buboy. Gananakan kabakyang, di naman Master Control Engineer RV. Yan, updi kami niyo sa kaoras nga alas 9 nga pagharampang para mahibaruan ta itong mga latest ano ba itong mga updates. Nangunguna nga balita din hinaman ha aton rehiyon. Ipapatad to na aton mga partners yan ang adlaw. Yan syempre antis itong mga balita no siyahan kuhaan ay kitain mga pasiunang impormasyon. Updates ano ba iton hulagway hiton panahon. Mati kang hiton aton ng mga partners yan nga takna. Yan siyahan unahon tang ito naman ha Calabayog. Aadahi SM Sir Gina Valon para hatun iya mga pasiunang impormasyon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Sir Jean. Yes, good morning, Kaupod Dayan.
o sugad man sa aton sangkay nga si SM Ruth Abunda ng tanan nga personal sa DYES Radio Pilipinas sa Borolian City. Yan, good morning liwat kasama nga Dalia sa DYESL Radio Pilipinas sa sugod o kang SM Dindo Alaras ang personal. Yan, good morning ka na Ma'am Maylene Diaz sa tunag ka PCO dito sa PIA Northern Samar. Yan, dito sa siyudad sa Antabayan, may ma'am yan ang panahon na mahalaw ang sikat sa haring anglaw. Yan, ang dapat sa control si Ella Gonzalez dan si Jordan Cardenas. Dan para sa peace and order situation, nagtabang ang tuwadan sa nanis kubik sa udto din gama ang pangmusil ang nagasawa ang barangay kapitan sa barangay Tapay kakulip sa udto samtang ang bukla kung tiuli ba sa Tapay Lower Happy Valley o Tikadi sa siyudad sa Tapay. May mga itabiluat parte sa isang tunaw sa kanyang sa nuclear accidents. Yan, diin mo sa graduating student sa college ang na-disgrasya ito siguro sa barangay Karaman sa tunong sa Bandusan Ana. Yung sulod sa ilarom sa truck paniya din mamanito ang single motorcycle upod siya. Sa taga-tubig naman, pagbayag nanikita sa pagbayag, the Water Company Facebook page. Para natin kung may scheduled water interruption, yun ang adlaw tutunta sa post sa pagbayag FB page sa pagbayag Water Company. Waray scheduled water interruption yan ang adlaw nakapost na hindi parte sa pipe-laying activities. Tagbawag Water Company nangyampusan na ginhimo ang short pipe-laying project sa Barangay San Policarpo diin hirani sa Flying D yan ang bulan mag-install sa 18-meter 2 inches PE pipe and 1 water meter tapping. Ini nga project na nakapigtar sa estimated 64 water service connections. Magdigang yung trabaho, yan ang tuig na mahumanliwat, yan ang bulan, na mahumanliwat yan ang bulan sa Agosto. Ini nga project ang din-implementar para mabaton ang supply concerns, matapusod ang water distribution lines, ma-improve ang service reliability nado sa mga komunidad. Kung resulta, ang mga concessionaires sa mag-apektado na lugar ang ginawang eksperyensya sa improved water supply. Dahil kasanggayan, ang magtuang balita din sa Tagbayang Water Company na kita sa Facebook page sa Melco Una. Fully restored kasang tulog na ilaw ang Tabarong San Corriente. Ikang ipag-alauna sa punto magduwala 5 sa kulog. Alang galbayod palanas sa Kara 69 kV line pa San Kulog 12:54 p.m. ang naging kausa sa cut conductor sa Butlas Instruction ay madal sa Barangay Karuman, Calbayog City. Ang kuryente na ibalik mga alas 5:24 na sa Kulog. Dan para sa ton Petro na Paibaro na
kakalipay pagpahibaro. Sa iyo nga na atong taripas ang kuryente para sa bulan sa Augusto in Kamugo, 0.0342 per kilowatt hour. Nabasahan naman ito nini gusunat na nato nini ka kulop sa aga, nang pasensya na kamo kakulop na waray makabalik. Good morning Eastern Visayas, may pausa man akong alabalaba sa break mga pahibalo sa kontrol nagiha tulad ko'y nagkabulidiyaso ang Zoom naupaya dahil sila dayan warin na dito-dito na lapita sila kaya tingali may balikan kakulit na law na after 30 minutes, kauman naglatag sa mga headlines ng mga situationals, para na makabalik kakulop ang Good Morning Eastern Visayas ang dito-diretso nga nagkabulilyaso. At linya sa Zoom. Para sa ito mga headlines na papasa naman niyan sa nato na mga na turok na mga notisya at ito na mga headlines mga kasanggayan atong iniihahatag sa iyo mga diin ang detalye niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Bagong proyekto sa nagkabayog LGU ng NWESU matutok sa mas marugong proteksyon kontra sa pagbaha. Board of Regents aprobado na ang NWESU dormitory manual para sa kapayan sa mga estudyante. Amad to nato na mga headlines ang detalye sa linuro niyan sa Good Morning Eastern Visayas. Balik sa inyo, tao po dayan. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat Sir Gina Villan para hadton ng mga pasiunang impormasyon o ano kakuluporay na pakabalik aton programa hadton second half. Anyway, sana yan na diri magkamay adahin technical issue nito na aton Zoom. Yan, thank you Sir Gina Villan. Siyempre, good morning nga dito ni mga kaupod stasyon. Ganda yan ang sangkay, may natangayan na binabantayan gihapon anong aktibidad ito na aton na presidente. Diin maatender hiton pagbubuhatan. Ng inspection hiton reinforce the concrete river wall project. Dito naman Haporok 4, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Niyan ini hiton 8:30 aton time. So, posible tayo ma-interrupt ito natin programa kung aada na ito natin na presidente maghahatag ito iya mensahe. Samtang yan ang sangkaya 12 minutos na nakalabay halas 8 agam. Ganito naman kita para gihapon hin mga pasiunang impormasyon matikang naman from RP Sugod. Matikang ka na Miss Dalia Abiera Urit. Good morning, Eastern Visayas. Ma'am Dalia, good morning. Yes, sa tidayan, good morning. Good morning sa itong mga kaubanan diha sa RP Borongan. Same with ASM Sir Gina Villan. Yun man diha sa kinitabuk ang team sa RP Calbayog. And of course, kang Mama Eileen Diaz diha sa PIA Northern Samar, maupay nga aga. Yes, unahon na ito tidayan ang update sa itong panahon. Oo, so far maayo man ang itong panahon din sa Southern Leyte. But kaganina sayo sa buntag, adunay pag taligsik, adunay paglamugdong pagani sa itong panahon. No, but nawa raman pod ang baga nga dagom. Natabunan sa pag-shine ni Mr. Sun, no? But ato gyapon nga painomdom nga dili malimot sa inyohang mga panangga sa uwan og sa init, no? Ang inyohang mga payong kalo og uban pa.
Sa ato nga mga motorista day no, atong gipahinumduman karon nga maghinay-hinay sa inyong mga pagbiyahe. Labi na kay ugmang adlaw, it's holiday. No, so daghan na ang nag-file og leave sa Friday para ma-enjoy ang long weekend. Sana all. Sana all na lang tani. Bitaw, oo. So amping sa ato nga mga motorista, dili malimot sa inyong mga dokumento sama ni ining rehistro sa inyong mga sakyanan, ingon man ang ato nga driver's license. No, ang walay lisensya, dili kay intawon ang pagmaneho. Sa ato nga update sa ato nga sugang dagita, aduna tay scheduled nga pagpaong sa kuryente karong adlaw. O magsugod kini karong alas 9 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon. Ang apektadong lugar mao ang Barangay Rizal, dapit sa ato nga nursery, paingon na sa Barangay Matinaw sa Dakbayan sa Maasin. Ang hinungdan niini mao ang for safety purposes during line clearing or cutting or pagputol sa ato nga mga kahoy, mahogany trees. Daplin sa distribution line diha sa Kambok sa Dakbayan. So gihangyo ang kinatibuk ang suporta sa ato nga miyembro konsumidores. So i-charge labong do na pay igo nga oras ang inyong mga power bank, gadgets ug uban pa. Update sa ato nga supply sa tubig. Sa good news kay nabalik na ang kining naguba ang linya no sa ato nga tubig diha sa Barangay Mohon paingon sa Villa Jacinta. Thank you so much sa Macrohon Waterworks System sa ilang dalian nga pa-restore sa maong leaking sa ilahang linya. Sa ato nga mga nahipos nga balita para karong adlaw nga Miyerkules, Agosto 20, 2025. Dulan 500,000 nga hospital bill sa usa ka pasyente sa EVMC nasulbad sa Zero Balance Billing Program. World Cafe of Opportunities ipahigayon karong adlaw. LGU Malitbog nakadawat og laing pag-ila. Mag-uuma sa Hindang Leyte, nakadawat og libreng abuno sa lubi o serbisyo sa wanang pulis sa San Juan. Giila sa Southern Leyte Police Provincial Office. Sa tidayan, Sir Jean and Ma'am Eileen, sa ato nga pagbalik ato nang ihatod ang kompletong detalye sa mga balita. Sa ngalan sa Davao Station Manager, Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara Oret, and kauban nato sa Master Control, Kuya Rito Cabales. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat Ati Dalia Hanton. Mga pasiunang impormasyon, update, lagwang itong panahon. Ngan iba pati kang naman HRPS sugod Southern Leyte. Siyempre, good morning nga dito ni mga kaupad estasyon ni Asam Sir Dindo Alaras. Ngan sugod man, good morning gihapon Sir Ian Arento doon aton Regional Head Han PIA. Oras 17 minutos na nakalabay, alas 8 aga. Good morning, Franz Navariete Probe. Thank you so much ito na comment nga Ate Mila Afable. Morning, Eastern Visayas. Watching. Dida naman nahilabaan, Dolores. Thank you. Nga natin iba nagpapabilin. Dida ito iratag sa tagsa nga panimalay. Bukas la ito mga radyo. Yan ang atak na nga naman kita from the Philippine Information Agency para gihapon hin mga pasiunang impormasyon. Mati kang naman kan Ma'am Eileen Diaz. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Ma'am Eileen. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Ma'am Dayan. Good morning, Ma'am Dalia and Sir Jean. Maupay nga aga sa aton nga tanan. Nga nasugad man, didi sa katarang man, madalumdum danay magturot-tariti ang panahon, na may kasadangan nga pag-uran, nga pero nagpakita gyapon si Haring Araw. Pero nakita nato
sa aton the DOST Pag-asa nga report as of 4 a.m. nga mayaon intertropical convergence zone affecting Palawan and Mindanao. Easterlies affecting the eastern section of Luzon and Visayas. So, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms and ma-experiensyahan sa Albay, Sorsogon, Northern Samar, and Eastern Samar. Diri kita excuse me na Mama Dayan. May dakita mga pagturo-tariti. Pero, maupay-gyapon, kay sobrang kapaso. Kung gumawas man yan si Haring Araw, grabe man liwat kapaso, ora-ora. So, panigamnan nga, nag-iba-ibaan panahon, diri kita, diri stable ang aton panahon, yan, diri reliable, ang Haring Araw inagawa sa aga, dan nagyapon na tariti. So, panawagan naton sa naton mga kabugtuan, para sa naton protection, magdara pirmi payong. Diri good mapawaray payong. Ngan sa amon naman didi pagtaga kuryente, may scheduled power interruption or sa Milko nga ginpadangat para buwas. Holiday, di ba? August 21, Thursday. Ninoy Aquino Day. Yes, tapos mayaon gihapon holiday liwat. San mga apektado nga mga bungto sa power interruption sugad san munisipyo San Mapanas, except barangay Magtaon, municipality San Gamay, bungto San Gamay, bungto sa Lapinig. So ito niya tuluyan na nga mga bungto buwas makaka-experiensya sin holiday liwat san ira kuryente. Wara sira kuryente tikang alas 8, tubdob alas 5 sana kulop. So, iton mga kasangkayan, adto na mamatian na labi na dida ang ahiran ni sa Borongan, parting sa Mapanas, mababatian niyo ang announcement sa North Milko nga wara kuryente kamo dida, tikang alas 8 ngad sa aga, ngad sa alas 5 sa kulop. Ngayon na, sa amon didi pang mamurayaw kami yan wara man mga damo nga mga problema, labot lagi hapon, sin mga duro disgrasya saan kakalsadahan, labi na kay mga nagpatron, nagsunod-sunod ang patron, Palapag, San Roque, Makiwalo, sa Mondragon, and Kawayan. Adlaw-adlaw ito nga sunod-sunod, so kadamo sa mga disgrasya sa kakalsadahan nga na report. So far, amo itong didian kamutangan sa Norte San Samar, maglipayon gihapon ang mga tao, bisan mga pobrehanon. Sa ngaran ni Regional Head ng TIA, Rian Arinto, sir, good morning. Inis Aileen Alazon Diaz sa Philippine Information Agency. And ako ngayon yan na headline para sa second half. Namumuno sa Land Transportation Office, ginpasabot ang mando sa buhatan, gintagan doon ang pagpatuman san mga ginimponer nga balaod noon san kakalsadahan para san seguridad san kada tagsa. Nortehanon, nagkasarayo pagpromoter san makatawo nga prinsipyo ginobserbar ang 2025 International Humanitarian Law Month. Gobernador Harris Ongchuan dakuan pagpasalamat kan Presidente Ferdinand Marcos san pag-api kumusayo san prioridad ang pagpundo san Samar Pacific Coastal Road 2 project, Lawang Bridge ngan Kalumutan Bridge. Back to you, Ma'am Dayan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Mga salamat, Ma'am Aileen Diaz from the Philippine Information Agency. Hatod mga pasiunang impormasyon. Nga to norte perang mga bungto waray kuryente tomorrow. So diri good may enjoy didet balay adton holiday. Salit mapamol na la daw. Mag susuroy-suroy hamol para amo mahagkutla. Ayan, sangkay di naman ha City of Borongan yan ang atak na iton aton panahon. Madalumdum, cloudy, amugudman, andam la iton mga panangga iton tigda nga pag-uran. So madalumdum, may ada naman 40 nga 70% nga chance in pag-uran. Niyan hiton alas 9 nga dayton kaadlaw. So mamanhata siton chance sa pag-uran niyan hiton 12 p.m. or 12 noon at 70%. So 24 degrees Celsius ito na aton air temperature with 94% relative humidity. Ayan na din hini ito City of Borongan.
Nga na pagtaga power update from the Eastern Samar Electric Cooperative, may ada scheduled power interruption. Yan na para inang adlaw August 20 alas 9 hitaga nga da ka alas 3 iton kalapa. Ito na affected areas sa Barangay Kalingatngan, Barangay Surok, Barangay San Mateo, and Barangay San Andres, Upper and Lower, Borongan City. So itong pagbubuhatan ng activity in rehabilitation and clustering at Barangay Kalingatngan, Borongan City. Yan, so amatun mga affected areas and so far amo lang ito na ato nakikita nga nakaschedule nga power interruption. Yan, sangkay ginaimbitar iton mga member consumer owners iton na cooperative nga umatinder nga mag-participate iton tipaarabot naman nga pagbubuhatan annual general membership assembly or adton agma dida hiton August 30 tikang hiton alas 9 aga nga da alas 4 hiton kalapa. So iton venue para ha Central Area Office San Julian Tolerante, Baybay Boulevard, Borongan City. North Area Office Sulat to Hipapad, Sukan Avid Gym. Ngayon South Area Office Ernani Tulawaan to Giwan, dito naman ha Kinapundan na Gym. Yan na para inihito 43rd Agmang may tema Beyond Power, Electric Cooperatives Empowering Communities, Changing Lives. Nga na pagtaga tubig, waray man nga di pa-update atun Borongan Water District. Pero amo lagi hapon nakaka-eksperyensya hin maluyang nga waray pag-awas hin tubig atun mga barangays Partehan Norte nga dapig hiton Syudad hit Borongan. And from the Borongan City Information Office, Pahibaro Sangkay, atun Land Transportation Office or LTO Regional Office 8, magkakamay-ada hin plate distribution caravan parahan mga motorsiklo nga may year model 2014 to 2017. Pagbubuhatan ni dihitoan Borongan City Lobby nga adlaw. Miyerkules August 20 tikang hiton alas 8 aga nga da ka alas 5 hiton kalapa. Yan, so panuhin ni nga matagan aton waray pa or baralyoan aton plaka nga mga sasakyan na hinlibre. So iton kinahanglanan la dadon sangkay original ngan photocopy hiton ORCR, valid ID han rehistrado nga tag-iyahan sarakyan, nga deed of sale kun diri nakangaran ha motorsiklo ang tag-iya. Yan, pahimulusi ta ini nga one time big time simultaneous plate distribution. Ngayon ha oras 26 minutos na nakalabay alas 8 aga. Adi naman naton mga Lara Iluhan na hikayng balita to na aton mga partners. Production team from DYES. Paghatag hin subsidiya kantidad 700,000 pesos ang LG Borongan para Hapadulong Festival 2025. Pagtukod hin na eye clinic sa syudad, ginaprobaran na konseho. Governor Ivardoni ginlatag ang plano Eastern Samar hapaghurmahan ela. DILG nagpasilitar hadton proseso. Vice Governor Sison Gutisan gintagan doon ang pagkakaurusa, igo nga paglantaw at trabaho ela formulation. Ngan ESPPO sobranahin 35 million pesos kantidad, hin cocaine at tunay sampig ha Ernani. Para pangisdang nag-surrenderhan kontrabando, pinasidunggan. Inisangkay ugad to na detalye niya na pagbalik phase 2 haatong taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN,
Kahit sa probinsya, nakakabili na kami ng tech online at maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan, at mga obrang mas makabago, mas makulay, at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Sa patuloy na pag-aatid ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dos minutos na nakalabay, halas 8. Good morning, Ate Christina Sala. Thank you so much ito na comment nga ng pagkita. Nga niya na sangkay, pagpahat naman natin mga detalyan balita. Atong mga laray uluhan nga gimpahat kanina. Siyahan, balik kita nga ito naman na article biog from ASM Sir Jean Navalon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Jean. Sa mas marigong na proteksyon kontra sa pagbaha sa detalye ang report ni Susette Potencio. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Formal na nga ginparmahan sa gobyerno lokal sa Calbayog ng Northwest Samar State University o NWSSU ang usa nga Memorandum of Agreement o MOA para sa proteksyon sa mga residente nga pagtatawagon nga flood guard Calbayog nga nagtutuyo nga pakusgon ang kapasidad sa syudad nga kontrahon ang peligro sa pagbaha. Papamunuan sa universidad ang proyekto gamit ang advanced data science ng geospatial analysis nga magreresulta sa pagkahibaro sa mga flood-prone barangays nga magsiserbe nga giya sa city planning ng policy making.
Ginpangunahan ang permahay ni Mayor Raymond Uy ng University President Benjamin Picayo nga nagpapakita sa pagbibigay sa universidad ng gobyerno lokal para sa disaster risk reduction ng mas marigon nga komunidad. Ang flood guard Calbayog in usa nga maupay nga ehemplo kung paanano nagkakaurusa ang gobyerno ng akademya para sa makabag-o nga solusyon sa climate nga disaster challenges. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa Bimo Report. Good morning, Eastern Visayas! Sa itong update din sa Southern Leyte, dulan World Cafe of Opportunities, ipahigayon karong adlaw. Ani ang atong report. Radyo Pilipinas Report. Anaa sa 700 ka mga bakanteng trabaho ang mamahimong applyan sa mga Southern Leyteños karong adlaw, Agosto 20, atol sa pagpahigayon sa World Cafe of Opportunities nga pangunahan sa tunga Technical Educational Skills Development Authority kung TESDA sa Provincial Capital Gymnasium sa Dakbayan sa Maasin. Kini nga kalihukan pinasubay sa pagselebrar sa ika-31 nga anibersaryo sa ahensya, ingon man ang pagsaulog sa National Technical Vocational kung TechVoc Day karong umabot Agosto 25. Matod kang Christian Renomeron, ang tigpamaba sa TESDA Southern Leyte Provincial Office, gawas sa mga trabaho sa lokal nga employer, aduna sa gitanyag nga trabaho sa gawas sa nasod, sama sa Saudi Arabia, Europe, Japan, Thailand ug Dubai. Ang World Cafe of Opportunities usa ka one-stop shop para sa mga nangitaw trabaho, diin gisiguro ni ini ang paghatag suporta sa mga skilled workers o mga nahuman sa Technical of Vocational Education kung TVET program sa TESDA. Lakip sa itanyag nga oportunidad ang mga sektor sa construction, business processing outsourcing kung BPO, health o service industry. Gila umang moduyog ug muhatag silang suporta ang mga nasudong ahensya sama sa DOLE, DTI, PSA, DMW, SSS, Pag-ibig, LTO, PhilHealth ug NBI or PNP. Ingon man ang pipila ka mga financing institution ug kooperatiba sama sa SLEM Co-op, BDO Network Bank ug East West Rural Bank. Giawhag ang tanang nangitag trabaho, TVET graduates, skilled workers ug returning OFWs sa pagsanong sa mga kalihukan nga dunay temang Bridging TVET Graduates to Livelihood, Employment and Entrepreneurship Paths. Balita gikan sa TESDA, Southern Leyte Provincial Office, para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa itong oras, alas 8:37 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas! Ginaplastar sa namumuno sa Land Transportation Office, Sansyahan nga Distrito sa Norte San Samar, Officer in Charge Guy Elizon Souza, Transportation Regulations Officer, ang mando sa irabuhatan sa mga solondanon, nga gin-imponer nga angay tumanon sa mga motorista samtang sila nagamit nga nabiyahe sa kakalsadahan durante sa programa sa radyo sa PIA. Utro nga gintagan doon ni Souza, ang pahinumdom sa mga nagtatagyaon sin sarakyan nga di motor nga igrehistro ang mga sarakyan, tandaan kung sano ang pag-renew sa lisensya, base diri mapatungan sin kadugangan nga multa kung nalahusan san tama nga pitsa. Naibaruan liwat nga sa luyusan pandakop gan istrikto nga pag-impuner san balaod noon, pipirala ka porsyento sa mga nagmumotor ang nagamit helmet nga sugad niya maukunta ang nakakaiwas san dako nga kasudiran kung nadidisgrasya. Nagwarning si Souza sa ton mga diri naghinay o mga reckless dira san kalsada, kundi mao yan na ang gintututukan sa LTO nga kampanya sa pagpromoter san responsable nga pag-amanihar san sarakyan san kakalsadahan. Ini nga kampanya inpitad kaparte san ginpaluag nga estratehiya para mapaupay ang disiplina nga sugad man iwas disgrasya diri la san mga motorista pero sa nga tanan nga nagamit san kalsada. Ngani sugad niya ang iya na ginhimo mao ang pagkadto sa mga burbungto, pagdara na mismo sa serbisyo sa irabuhatan, labot sa pandulong sa mga plate numbers, sira nag-abri sin libre nga panutduan sa traffic rules, pagproseso sa mga magkukuha students permit, ngan pakigkoordinar sa pamunuan sa bungto kung nano ang mahibubulig sa LTO para sinhapsay mamurayaw nga libre sa disgrasya nga komunidad. Sa katapusan na nawagan si Souza, sa wara pa plaka nga kuhaon na sa irabuhatan
sa LTO sa Katarmat ang plaka san ira sa rakyan inilibre nga waray kabaraydan. Aileen Diaz sa PIA Northern Samar. Good morning, Eastern Visayas! Para naman siya nga sungatan na ikayhan na DYS team, paghataghin na subsidiya. Kantidad 700,000 pesos han LG Boronga na para padulong Festival 2025. Pagtukodhin ay clinics sa syudad, upodhin mga resolusyon nga ginaprobaranhan konseho. Ang detalye matikang karatis sa Cabiria. Radyo Pilipinas Report. Nagdumahan ikawalongan pinakauring nga regular session ang ikapito nga sanggunian panglungsod SP han syudad han Borongan nga pinangunahan ni SP member Dr. Ana Katrina Nactasadak ang gimbuhat ng Lunes, Agosto 18 SP session wala syudad. Hini nga sesyon napudan mga resolusyon na ginaprobaranhan konseho. Ang resolusyon nga nagahatag in otoridad kan Borongan City Mayor sa Ivan Dayan Agda ngaran ng lokal nga pamunuan nga simulad ng kasagutan Memorandum of Agreement o MOA a Department of Education Borongan City Schools Division nga ginarepresentaran ni City Schools Division Superintendent Edgar Tinasas kasumpain pag-transferin pondo kantidad 700,000 pesos nga alokasyon nga dahan pito nga natudlo nga eskwelahan na tag 100,000 pesos nga subsidiya a pagpartisipar ha padulang Festival 2025. Upan pa din ang resolusyon nga nagahatag in otoridad kan Mayor Agda nga sumulod nga magpermeng kasabutan o MOA para instalasyon ug operasyon na syudad and iClinic says a Department of Health Center for Health Development ug World Vision Development Foundation Incorporated o ginuotorisahan pa ang City Chief Executive nga sumulod hindi of the Nation World Vision nga napag-akseptaran anuman nga mga equipment nga gi-instalar para iClinic says. Nga nagimpasa pa ang resolusyon nga nagpaparig-on ng City Peace and Order Council Resolution No. 1 Series of 2025 nga may titulo a resolution adopting the programs, projects, and activities of PPAs of the Peace and Order and Public Safety Plans of POPs of Borongan City for calendar year 2025. O ginaprobaran pa ang mga resolusyon nga nagahatag in otoridad ha alkalde nga sumulod ng kasabutan na hintutingdan nga mga barangay at syudad agud makapaghatag hin ayuda pinansyal ang lokal nga pamunuan. Iginpasa pa in appropriation ordinance kantidad 158,000 pesos agud mapunduhan ang pagpalitin ICT equipment and City Treasurer's Office. Samtang ang legislative measures nga nagkikinahanglan in aksyon ng konseho adton igin-refer ang tutingdan nga mga komitiba han SP. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Cabiria, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat at Sok Cabiria, han detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas! Nabagi kita dito sa notisya sa siyudad San Calbayog. Board of Regents aprobado na ang NWSSU Dormitory Manual para sa kaupayan sa mga estudyante. Sa detalye, mabalik si Susette Platencia. Radyo Pilipinas Report. Opisyal na nga ginaprobahan sa Board of Regents ang dormitory manual sa Northwest Samar State University nga usa nga importante nga pitad para sa mas mahapsay ng talwas nga pag-istar sa mga estudyante sa sulod sa universidad. Katuyuanan sa manual nga mag-alutaga sa klaro nga guidelines sa residential life, community standards, ng student welfare, agud masiguro ang talwas ng inklusibo nga kalibungan nga nakatutok sa pag-uswag sa academic and personal growth sa mga residente. Ginpangunahan ini ni Dr. Rio de Makiling, Vice President for Administration and Finance, kaupod ang mga representante sa mga magkadurdelain nga buhatan o student leaders tamo pagpamatuod sa pagkaurusa nga pagbubligay para sa kaupayan sa mga estudyante. Diyan si Sering nga usa ini nga makasaysayan nga pitad sa pagpakusog sa student welfare ng institutional governance sa NWSSU. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Platencia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa nimo report, Susette. Good morning, Eastern Visayas! Nadugang panato nga nahipos nga balita, dulan 500,000 pesos nga hospital bill sa ka pasyente sa EVMC
nasulbad sa Zero Balance Billing Program. Kumpletong detalye ni ini, iatod ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas Report. Yes, Aljon. Magagawas sa Eastern Visayas Medical Center kun EVMC sa Tacloban City ang amahan ni Rica Ligo nga tagalang-alang Leyte nga walay bayranan. Kinihuman gitubag sa gobyerno ang kinatibukan nilang bayranon sa ospital ubos sa Zero Balance Billing Program. Matod ni Rica, na ospital ang iyang amahan ug nagpabilin sa ICU sulod sa pipila ka semana o gioperahan human madunggab, hinungdan nga niabot sa kapin 447,000 pesos sa ilang bayronon. Gipasalamatan ni Rica si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sangit dili na sila ngayang mabalaka sa bayronon ug hingpit na nga maulian ang iyang amahan. Kainuduman nga nibisita sa EVMC si President Marcos Jr. kauban si Health Secretary Dr. Chidoro Herbosa o gisusi ang pagpatuman sa bayad na Bilmo o Zero Balance Billing Program sa gobyerno. Ubos sa mga programa, ang gobyerno may mugasto sa tanang bayronon sa mga pasyente nga na-admit sa basic accommodation, lakip na ang tambal og serbisyong medikal. Balita gikan sa Tacloban City para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, salamat sa imong report, Sir Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas. Ginapangunahan sa Red Cross Northern Samar Chapter ang pag-obserba sa 2025 International Humanitarian Law Month sa bulan sa Agosto nga ginhimo sa unang semana sa Katarman Covered Court. Pag-obserba nga anpong kay maon makatawo nga prinsipyo, tutok ang proteksyon, seguridad sa kinabuhi, mahimya nga pamurok o sang panimalay, dignidad nga diri ang balaod nun. Nakaangkla ang tema Galvanizing Commitment to International Humanitarian Law, Challenges and Opportunities in the Asia-Pacific Region, ginhimo ang pagdagkot sin kandila o candlelighting, paghatag dungog sa mga biktima san araway, pagpromote san makatawo nga prinsipyo, ngan pagtirok san mga kasugbong, ngan otro pagkomiter san mga paningkamot san international humanitarian law. Nasugad si Vice Governor Dato Kumo, representante ni Governor Harrison Chuan, ngan pagdagkot san kandila ay nagsisirbe nga pahinomdom san kaimportante sa IHL san pagproteher san kinabuhi durante sinsaramok kan emergency. Iyaliwat gintagan doon ang pagtuman san prinsipyo pinagi dila san mga buhat. Sa iyang mensahe nasugad si Musubi Yata, Protection Delegate for the International Committee of the Red Cross, nga ang Pilipinas tikang pa sa tuig 1999 nag-obserba na sa international humanitarian law ngan san sobra 26 anyos ang Pilipinas padayon nga nagpopromoter sa IHL pinagi sin magkadudilain nga maburhaton kaupod ang Red Cross para sa advokasya pagpromoter san katungod ngan dignidad sa mga sibilyan. Ang katitirok and ginapihan sa magkadudilain nga hensya sa sugad sa 803rd Brigade Philippine Army, Northern Samar Police Provincial Office, DILG, Philippine Coast Guard, Department of Education, Philippine Information Agency, ngan Gobyerno Provincial. Back to you, Ma'am Dayan. Good morning, Eastern Visayas. Halain pa ang asungat ng ikayhan na DYS sa Governor Ivardone. Iginlatag ang plano Eastern Samar paghurmahan ELA. DILG nagpasilitarahan proseso. Ang detalimatikang kanatipen pumida. Radyo Pilipinas Report. Gindudumara yan na Quezon City ang formulation han Comprehensive Development Plan, Executive and Legislative Agenda ELA, han Gobyerno Provincial han Eastern Samar, nga ginpapangunahan ni Governor Ralph Vincent R.V. Ivardone, kaupo ni Vice Governor Maricar Season Gutisan, mga board member, department heads ug mga representante tikang ha civil society organizations, ini nga proseso ginpapasilitar han DILG Eastern Samar. An ELA amo ang term-based plan nga nagiging giyan executive o legislative branches hapagtudlok kan mga prioridad nga programa o proyekto hatulo ka tuig. Gintutudlok gihapon ini como convergence tool nga nagbuburublig ang executive, legislative, CSOs o iba pa nga sektor para maghatagin suporta pagpatuman han mga programa han gobyerno. Haiya mensahe ginhayag ni Governor Ivardone ang panlantaw ha probinsya
kundi ng mga tao amon sentrohan pag-uswag, pinaagihin madigun nga agrikultura, hapsayngan para nga tanan nga serbisyo, maribho nga kultura ngan panurundon, ngan matadong ngan klaro nga panggobyernuhan. Gihapon igin presentar ang mga prioridad hamasunod nga tulo ka tuig, pagpauswag han ekonomiya pinaagihan agrikultura, paghatag hin masapsay ug accessible nga serbisyo panlawas, pinaagihan pag-upgrade han infrastruktura ngan sistema, paggamit hin data-driven decision-making, pagkamayada epektibo nga government-assisted programs, pagparigon han disaster preparedness, ngan pagpataasan produksyon hin pagkaon para food security. Dugang pagin klaro han gobernador, ngan benepisyo han ela makikita mismo ha komunidad, pinaagihin mas establisado nga kita han ekonomiya. Harani nga serbisyo publiko, epesyente nga mga programahan gobyerno, mas preparado nga graduado para trabaho, maupay nga disaster response, ngan suporta para ha lokal nga produksyon, base diri sobran pagsarig ha importasyon. Kundi iya gihapon igin pasabot ang nagpapadayon nga mga problema, sugadhan kakulangan ha tubig, limitado ha produksyon ha agrikultura, kawaray kasasarigan nga konektibidad, kulang nga serbisyo panlawas, problema ha kuryente, habubo nga tourist arrivals, ngan kakulangan hin proyekto pan infrastruktura. Para masolusyonan ini, ginlatag ang mga estratehiya, sugadhan paghimuhin agricultural master plan para hamasunod nga siyam katuig, pag-andamhin comprehensive tourism master plan, pag-upgrade ang healthcare infrastructure, pagpahalapad ang road network, pagtukod hin centralized database system, pagparigon han disaster preparedness, ngan pagripaso han naglabay ng mga programa, basi maging mas epektibo. Iginhayag gihapon ni Ivardoni ang kinahanglan nga legislative actions sugadhan masunod. Agricultural modernization, Magna Carta para mga parag-umangan para pangisda, digitalization han mga transaksyon han gobyerno, ngan pagtukod hin Tourism Council. Dugang pagintagan niyan doon, ang importansyan capacity building pinaagyan paghagid, benchmarking hin maupay nga practice, pagtukod din special nga task forces, pag-invest sa moderno nga teknolohiya, ngan pag-upgrade han kagamitan og pasilidad han mga opisina. Ang kabugusan nga plano ni Governor Ivardoni ingin tatagad haela formulation samtang ginlalatag han mga department heads, DepEd, PNP ug iba pa nga partisipante ang ira mandato, programa, proyekto, accomplishments ngan issues and concerns agud mahisubay ha agenda han ekotibo ngan legislatibo. Ang ila formulation inhinlalakipan gihapon hin benchmarking ha e-governance han LGU Quezon City. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Pen Pumida, ang detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas! Congressman Simultan na nangulo diba sa payout sa ayuda na akap nito sa mga beneficiaryo sa Santa Margarita. Si Congressman Simultan kaupod sa mga local officials sa Santa Margarita sa pagpangulo, o Mayor Felix Panganuro na natundar sa payout sa naka-beneficiaries ng facilitate sa DSWD. Ini na aktibidad na gatag sa mas gindihan ng good na financial support na sa mga pamilya ng mga individual na nag-uma ko rin ang kamutangan, bigdagan sila sa nabaglitan na ayuda ng tambulig para sa mahirapan at lawag-law na panginanglan. Si Congressman Jimboy, ang ipabangat sa niya pa salamat na sa DSWD sa niya ng pagpadayon na paghatag sa sining mga serbisyo na sa mga tawan sa Samar na nagpatapod siya sa mga commitment na nabulig diba sa pagduso sa national agencies ng mga LGU na nasiguro na mas damo pa ng mga Samarinyo ang makakabenepisyo sa mga programa na magbubulig sa ira na kumakuri na kamutangan na nagpauswag ang kalidad sa nila kinabuhi. Sito Minuto Santos ang alas 9. Good morning, Eastern Visayas!
Kadugang panatong nga mga balita mag-uuma sa Hindang Leyte, makadawat og libreng abono sa lubi. Para sa report niya si Sir Javi Capiz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sir Javi. Gipahibalo sa lokal nga pangubahanan sa Hindang, probinsya sa Leyte, pinagi sa buhatan sa Municipal Agricultural Services nga karong adlaw nga Miyerkules, Agosto 20, 2025, adunay distribusyon sa abono alang sa mga rehistrado nga mag-uma sa lubi ubos sa National Coconut Farmers Registry System kon NCFRS. Anaso yung kalihukan ipahigayon sa Bunto Covered Court o gikatakdang makabenepisyo ang kapin 500 ka mga mag-uma nga narehistro sa nasoy nga programa. Gipahinduman usab ang tanang mga beneficiary nga gikinahanglan magdala og valid ID ingon man ang prueba sa ilang identidad o pagkarehistrado. Ang programa kabahin sa padayon nga panikamot sa LGU ug sa Department of Agriculture nga matabangan ang sektor sa agrikultura, labi na ang mga mag-uma sa lubi pinagi sa paghatag og suporta sa produksyon. Balita gikan sa lungsod sa Hindang, probinsya sa Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Yasagang salamat sa imong report, Sir Jevic Epis. Good morning, Eastern Visayas. Hulos ang pasasalamat sa bago nga gobernador sa Norte San Samar, Governor Harris Christopher Angchuan, nga iya ginpahayag dida sa social media ngadto kan Presidente Ferdinand Bongbong Marcos san pagtuman sini nga maging prioridad sa sunod nga tuig ang paghatag pundo san pagtindog sa Samar Pacific Coastal Road 2 project nga pagsulod sini nga da sa 2026 National Expenditure Program o NEP. Sugad ni Governor Harris kaparte sini ang SPCR 2 ang pagtulay sa Lawang 2 ngan kalumutan nga maihan na ginhingyap ngan ini magdudugto ngan magkukonektar san isla San Lawang nga da san kadak-an nga isla San Samar. Buot niya ginpasalamatan ang Regional Development Council, particularmente kan House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pag-endorso sini nga da sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang dating nga NEDA sadto pa nga tuig 2022-2023. Dugang ni Angchuan, kabulig sa probinsya para mahisulod sa General Appropriation Act si Congressman Edwin Angchuan sa Segundo Distrito ngan Congressman Nico Raul Daza sa Premier Distrito. Padayon kita nga manalinguha para matuman ang mas madali nga pagtabok sa tawo ngan produkto ngan mas malaksi nga pag-uswag san bungto pinaagi sini nga oportunidad ngan mas mapalaksi ang paghatag serbisyo sa nga tanan labi na ang mga taga-Pacific towns sa Segundo Distrito, pamulong ni Governor Harris Christopher Angchuan. Sa akon panamilit, sa ngaran ni Regional Head, Philippine Information Agency, Region 8, Rian Arento, ini sa Aileen Lazon Diaz, nagpapasalamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat Ma'am Aileen ng ultimo sumati kang hadiwayes. Sobrahin 35 milyones pesos kantidadhin cocaine na isampig ha Ernani sumala ito ni SPPO. Para panghisdang nag-surrenderhan kontrabando pinasidunggan. Ang detalye mati kang kanati Daisy Lalosa Belizar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Inabot na 35,257,778 pesos ang kantidad ang cocaine nga narikupuhan mga otoridad nga voluntaryo nga gintubyanin mga poropangisda nga nakakitahin ni Habaybayan ng Barangay Carmen, Bungtan, Ernani, Eastern Samar ang naglabay nga simana. Inan iginbuyagyag ni Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Dexter Astakaan, ha press conference nga ginbuhat ta Campo Asidillo, Borongan City, Kasangkalupan aga. Sigun kan Colonel Astakaan, hakabubusan na timbanghin 3.6 kilograms ang narikupo nga illegal nga droga. Iniinaada na kustudihan Eastern Samar Forensic Unit and PNP nga amo nagdumara hin forensic examination nga nagkumpirmar nga cocaine ang saludhan siyam kapakite nga iginsurrender hi Ernani Municipal Police Station. Sigun kan Astakaan, inyan ikatulo na nga higayon nga nahitabo diin ang probinsya na sangyahanin sugad nga mga kontrabando. Una didahan tuig 2009, ikaduhahan last year Artiche nga niya na naman ha Ernani. Natuhiya nga ini nga mga kontrabando hindi rin intended para probinsya kundi aksidente la nga nahisangya
tikang hin mga barko nga nalabay ha Pasipiko diin na atubang it Eastern Samar. Kasumpay hini padayon nga naapilaran opisyal hin kooperasyon ham publiko labi na ha mga residente nga nahimumutang haligid iton mga baybayon nga itubyan o igsurrender kung pananglitan kumita makapurutin sugad nga mga kontrabando. An ESPPO pulong niyan padayon naghihimoy mga pitad para masiguro nga diri magsasara nga probinsya ini nga illegal nga droga. Samtang usahan tulong nga parupangisda nga nagsurrender hin cocaine ingin pasidunggan han ESPPO kasangkalop nga adlaw. Igin presentar ni Police Lieutenant Colonel Astakaan kan alias Kaloy and cash reward usa ka sakong premium rice ngan plaque of recognition kumo pagkilalahan iya sinseridad ngan kooperasyon ha kampanyahan gobyerno kontra illegal nga droga. Sigun kan Astakaan ang gutiay nga pahalipay amin simbolo hin pagpasalamatan kapulisan ha mga miyembrohan komunidad nga nabulig ha kampanya. Samtang suportado naman ni Hernani Mayor Amado Candido aton mga pitad nga ginbubuhatan ni SPPO agud marikupuan nga tanan nga nanhisang nga kontrabando ha irabungto ngani aton local government unit an Hernani in magbibilinghin pundo para makahatag in cash reward ha ira mga residente nga nagsurrender hini nga mga kontrabando. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Daisy Lalosa Bilizar, han Italian Balita. Ugawaray na kita oras sa balik kita kan Sir Jean para hadton panamilit. Good morning, Eastern Visayas! Tungod kayo alas 9 na, ang tubig nilang tabunhi, sa ngayon sa mga nakabog sa kontrol si A.R. Gonzales. Yan si Angelo Joven Gardinas. Ako naman yung nakaubod Gina Gulon, nagbabasalamat ng hastalawat sa buwas nilaw sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Yes, and din sa Southern Leyte, thank you so much. Sa ngalan sa atong station manager, Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Apiara urit. Dengan salamat sa atong nakauban sa Master Control, Kuya Rito Cabales, ingon man mga nagkontribuer sa ilang balita. Mayong buntag, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! And yes, damo-damo mga salamat atin mga partners na kabakyang yan ang adlaw SM Sir Gina Valon, Ma'am Dalia Orit and Ma'am Eileen Diaz hapagpathin mga balita. So good man ito na ating news contributors from DYAS, Ate Pen Pumida, Ate Soca Berian, Ate Daisy Lalosa Belizar. Thank you Ate Floria Arevalo and Jennifer Gulmatico aton mensahe. Nga na siyempre ngaran hito na bugos nga person ni DYS team, amon station manager at Ruth Bunda, Chief Tech Sir Joy Policarpio, amon admin Sir Buboy nga nanako na partner di Master Control, Engineer Ray Victor de Diosa. Ati din kamplon at tuniyo naging host ng sunod nga hang higayon sangkay, ha parehong oras ng istasyon din hila atin taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM.